Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pambayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o ang ating good news sa mabuting balita para sa araw na to. Mahirap ang mapalayo sa pamilya. Karamihan dyan nangyayari sa mga kababayan nating OFW. Di ba? Kailangan magsakripisyo, pumunta ng ibang bansa para magtrabaho, para may provide ng kanilang pamilya, kahit yung asawa, mga anak, mga nanay o mga kapatid. Marami pong ganyan sa ating bansa. So, isang kwento nito, actually, hango to sa totoong buhay, isang OFW, di ba? Na nasa abroad yung babae. Minsan naman yung lalaki naman, so vice versa, depende. Pero itong kwento na to, yung babae ang nasa abroad, naiwan yung anak, tsaka yung asawa. So, sabi habang nasa abroad siya, alam naman po natin na talagang puro trabaho dyan. Magtsatsaga ka, talagang gagawin mo ang lahat, di ba? Para lang may raos o may padala ka sa iyong pamilya. Paano kung dumating sa sitwasyon o yung iba talagang nangyayari na nga ganito na mabalitaan mo ang asawa mo, lalaki man yan o babae, nagluloko daw. At ang matindi pa nito, di ba? Kung ang magsusumbong ay mismong kapamilya mo. Sabi ng babae, dahil nga siya yung nag-abroad, yung lalaki na yun sa Pilipinas, pag nag-uusap naman kami ng asawa ko, kayo naman, wala namang problema. Okay naman yung pamilya namin. Pero yun na nga, may mga sumbong o bulong sa kanyang pamilya na habang ikaw ay nagsasakripisyo dyan sa abroad. Diba? Naghihirap, nagtitiis, napapagod. Yung asawa mo ay nagpapasarap. Ganyan po ang maraming istorya sa ating mga kababayan OFW. So ngayon, ano ngayon ang pakikinggan mo? Naiipit ka, di ba? Parang nasa gitna ng naguuntugang bato. Yan yung kasabihan natin, di ba? Maniniwala ka ba sa pamilya mo o sa asawa mo? Kaya nang sabi natin, di ba? Kung kausap niya yung asawa niya, okay naman, wala namang problema. Pero pag dumating naman yung sumbong, ay kung ano-ano ang sinasabi. Sa totoo lang po, mabigat at mahirap na sitwasyon yon. At nangyayari naman po talaga yon. Ano nga ba talaga dapat ang gagawin? So based tayo sa Biblia, sabi sa Santiago, chapter 1, verse 19, mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi kaagad magagalit. So, yan ang pinakamagandang guide, di ba? Na kung saan ay maging alisto daw. Kumbaga, siyempre, pakinggan mong mabuti kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo, di ba? At maingat ka sa pagsasalita. Dahil pag may nabitawan ka ng salita, halimbawa, wala ka pa namang matibay na ebidensya sa asawa mo, pero pag kinausap mo, mukhang guilty na siya, malamang sa alamang, mag-aaway lang kayo o mauwi pa kung hindi maayos sa paghihiwalay. Masisira po ang pamilya. Kaya mas maganda, di ba, yung malaman mo muna ang tunay na sitwasyon. At malaman mo rin, di ba? Siguro kung yung mga kapatid mo talagang conscious may malasakit sa'yo, pwede mo rin silang pakinggan. O baka na mga sinisiraan lang yung asawa mo dahil wala nang nakukuhang pabor, di ba? Imbis na may bigay mo sa kanya, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, napupunta sa mismong pamilya mo dahil siyempre sila yung pamilya mo at ikaw yung nasa abroad. Siyempre, pag sa ganyang bagay po, kailangan mo rin ng humingi ng tulong sa mga kaibigan mo na talagang maaasahan mo, yung papayuhan ka ng maganda. At siyempre, pinaka-the best, magdasal ka. Panalangin mo na sana tama ang iyong desisyon.
Unang-una, siyempre, dapat priority yung pamilya na hindi yan masisira. Humingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo para mapayuan ka rin kung alin nga ba talaga ang gagawin mong desisyon. Alam naman po natin, wala naman po perfectong pamilya. Kahit hindi nasa abroad, kahit dito lang sa Pilipinas, nangyayari din po yan. Nag-aaway, may nagluloko, o kung ano pa mang dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa. Again, wala pong perfecto. Kaya maging maingat, di ba, sa ating mga desisyon. Magsalita ng maayos, hanggat pwede yung may diplomasya muna. Kausapin mo ng maayos, itanong mo ng straight to the point, tsaka mo malaman ang yung gagawin. Kung ano nga ba ang talagang desisyonan mo. At siyempre, muli, magdasal ka para gabayan ka at tulungan ka ng Diyos. Yan ang tanging pinakamagandang paraan para makapag-desisyon ka ng mabuti para sa pamilya mo. Kaya sa mga kapatid natin nanonood sa aking vlog, may problema sa karamdaman, sa pamilya, kagaya ng kwento natin, o sa financial. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, anumang problema yan, gaano man yung kabigat, ay tsak yun iyong mapapagtagumpayan. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ang iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. At ganoon din po sa mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may mga paghihirap sa kanilang karamdaman, iyong pagalingin. Alam naman po namin na walang posible sa iyo, Lord, kung iyong loloobin. Ganoon din po sa pamilyang nasisira dahil sa mga chismis, mga hindi makatotohanang balita, o mga personal na interes, at mataas ang pride at hindi mapagpatawad. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mahaba ang pasensya, at unawain. Huwag agad-agad magalit kung anumang desisyon o mga katanungan na sobrang importante sa pamilya. I-bless niyo po ang kanilang membro ng pamilya at tulungan niyo pong magbigkis-bigkis muli ang mga nasira. At ganoon din po ang financial namin, lalo-lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Naiisip pa, Lord, kung paano nila ilalao sa mga hapon ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama na Jesus Santo. Thank you very much po.